Okay, sige, wag na nating patagalin pa. Okay, on the line, kapiling na po natin sa linya ng ating komunikasyon ang atin pong bisita ngayong hapon. Ito na po, si Kabataan Party List Representative Rene Co. Magandang hapon po, Congresswoman. Welcome po muli sa aming program. Maligayang pagbabalik po. Si Bombo Kier po ito ng Bombo Radio Naga. Bati muna kayo, Kong, sa mga viewers and listeners natin. Magandang hapon po sa lahat ng mga listeners, watchers ng Bombo Radio Naga. Good afternoon din po, Sir Kiel. Maraming salamat po sa imbitasyon ninyo sa programa ninyo. Okay po. Umpisahan natin, Kong, yung atin pong tanungan. Ano po? So, una sa lahat, ano kung ang inyong reaksyon sa katatapos pa lang na SONA ng atin pong presidente? Kung kayo tatanungin kung satisfied po ba kayo sa naging performance ni President Marcos Jr.? Pwede pong isuma yung pananaw ko sa isang sentence, no? Underwhelming ang State of the Nation Address 2026, overwhelming ang state terror ng gobyernong Marcos Jr. sa mamamayang Pilipino. So siguro ang highlights nito, pwede ko po isuma sa apat, no? Una po, sa mga panawagan ng manggagawa, matagal naman na po yung hiling nila. Pagtaas ng sahod sa nakabubuhay na level, ang final nga po ng Makabayan ay 1,200 kasi yun yung nakabubuhay na sahod last year. Ngayon, dahil nagtaas yung presyo ng mga bilihin, naging 1,300 na dapat yung nakabubuhay. Pero wala po ni isang salita tungkol sa pagtaas ng sahod narinig natin kay Pangulong Marcos Jr. Ang meron po siya sa agenda ng mga manggagawa, meron daw pong Paksilika Initiative na magbibigay ng mga trabaho na mamaya pag-usapan natin yan. Meron din po na may partnerships daw sila sa iba't ibang mga bansa para po mga ibang bansa mag-OFW yung mga mamamayan natin para may trabaho. O kaya naman may mga ilang job fair na isinagawa para po sa mga bagong graduate or mga gustong naghahanap ng trabaho. Pero hindi po yan macroeconomic o long-term solution sa nakikita nating hindi po pagtugma ng dapat na nakukuhang sahod ng mga manggagawa, underemployment or ng unemployment. Ang sagot po dyan ay industrial plan. Ano po ang pwedeng maaaring gawin ng Pilipinas para mas maging matatag ang industriya niya, pero kaya't may mga trabahong pwedeng pasukan yung mga tao. Dahil wala, no, napupuwersa silang magpadala ng mga Pilipino sa ibang bansa kasi doon may trabaho, dito wala. So, una po yun sa manggagawa. Ikalawa po sa kabataan. No, syempre ang interest ng kabataan, bread and butter natin, edukasyon. Pero wala tayong narinig na commitment sa kung paano magpapagpatuloy at even papaunlarin yung edukasyon, lalo na't nasa gitna tayo ng education crisis. Magkano na yung budget? Maaasahan pa ba yung 4% ng GDP equivalent na nangyari last year? O isang one-time, big-time lang yun dahil yung budget dapat ng DPWH yung nakakuha ng marami tas hindi doon napunta. 6% nga dapat according to international standards for a developing country, which we are. Ang narinig lang natin, may pagsabi na may classrooms na gagawin, 16,000, private partnership, pero hindi pa niyan, kulang na kulang pa sa 165,000 classrooms na backlog, no? Marami pa po. Pero punta po tayo sa ikatlo, no, yung sa kalikasan. Marami pong mga may pangamba sa kung ano na ang status ng kalikasan ng Pilipinas dahil yun nga, lumalala yung mga bagyo, hindi naman palpak naman yung mga flood control natin. Mayaman nga yung Pilipinas pero dumarami yung mga mining permits galing sa ibang bansa dahil gusto nilang kunin yung minerals natin para sa sariling ganansya nila at nandyan pa yung Paksilika na sabi may mga trabaho daw gagawin pero hindi pa ma-pinpoint exactly ilan at anong nature nito at mas malala pa, may mga pangamba at may datos, lalo na't galing sa ibang bansa na ito'y makakadumi, magiging toxic, makakalaso ng tubig natin, makakakalbo ng kagubatan natin, makakapagdagdag init, at syempre, makakapagtaas ng konsumo at ng cost ng electricity ng mga households na affected. In the meantime, ang last po, wala akong narinig tungkol sa bloody human rights record ni Marcos Jr. Nasaan po ang kanyang hindi lang apology, pero yung pananagutan doon sa mga pinaslang, sa mga inaresto na mga kabataan, mga aktivista para sa kanilang paglaban. At kahapon,
51 individuals po ang inaresto dahil po sila lang ay naka-block. Wala pong klarong reason kung bakit sila po ay inaresto, and may ilan nga tayong report na may napakawalan na dahil nga na-prove yung ganong kind of allegation. Pero ito yung, ganito na po ang kinahihinatnan ng paggamit ng dahas ng administrasyong ito. Marami po yun, hindi na-address, kulang na kulang po ang SONA ni Marcos. Okay, very well said, Kong. And ito, kung naging ginawang opening salvo kahapon ni President Marcos Jr., yung kampanya laban sa korupsyon at yung mga irregularidad sa flood control projects, kabilang nga po yung pagkakasangkot ni dating Speaker Martin Romualdez na ngayon parang sinabi niya, aaksyonan niya na ito eh. Sinabi niya pa nga po na hindi siya pangulo ng kanyang kamag-anak, kundi pangulo siya ng Pilipinas. Ano ang reaction nyo dito, Kung? Do you think tototohanin ito ni President Marcos Jr. or part lang ng estratehiya niya, Kung? Hindi pa natin nakikita dahil ang pinaka-update lang na binigay kahapon ay malapit na kasuhan. So, kung kakasuhan na ba, kailan, lahat po yan, hindi po klaro kung ano yung sagot dyan. So, syempre nakatutok tayo dyan, pero more importantly, mukhang sinyalis ito na okay, the buck stops here. Pero ang katotohanan, kung maalala natin yung flood control corruption scandal last year, marami po dyan sangkot ay executive department officials. No, hindi lang po up to cabinet secretary, pero kahit si Pangulong Marcos Jr. mismo. No, yung pong involvement ng DPWH secretary, ng DBM secretary, and even yung kanyang direksyon dahil po dun sa BBM parametric formula, may priority yung leadership. No, and then meron nga pong quote-unquote Cabral files na nagtatagpi na may iilan na may koda for particular secretaries, for particular members of the executive department na hindi naman dapat, di ba? So, lahat po yan, wala pang investigasyon, walang galaw. So, sa atin, kulang din, at ako, ang fina-forward ko po, failure ang corruption drive ni President Marcos Jr. At kung siya po ay hindi po willing na pumunta doon sa kanyang department para mag-imbestiga, tuloy-tuloy naman po yung pagpanawagan ng pananagutan ng mamamayang Pilipino. Okay po. And dito, Kung, nabanggit din kahapon sa SONA yung pagpasa ng mga kaso sa ombudsman laban sa ilan nga pong matataas na opisyal. Ang tanong ko dito, Kung, naniniwala ba kayo or ang Kabataan Party List na aabot ito hanggang sa tuluyang pananagutan o isa lamang itong paraan ng political cleansing, Kong? Well, dapat ito ay umabot. Dapat mangyari. Dapat dumulo sa conviction at sa pagkakakulong. Kung whether may political will si President Marcos Jr. na paabutin doon, sa atin nakita naman natin na may hangganan yung willing siyang sabihin publicly. No? Hanggang kay former Speaker Romualdez lang, hindi din-name yung dating executive department officials niya. And hindi po malaking ask na i-name yung mga dating executive department officials. Pero ang napansin ko din po, ito yung tanong ko ay yung expectation ko kahapon, sana maging honest si President Marcos Jr. sa failures ng kanyang administration. Dito po magsisimula yung any form ng healing, any form of pananagutan eh. Pero kung hindi po willing i-admit si Pangulong Marcos Jr. yung involvement ng executive department doon sa mismong korupsyon, edi we have to doubt yung political will niya. Pero ang sa atin, hindi lang naman ang only player dito si Pangulong Marcos Jr. Ang mas decisive force po dito ay taong bayan, ay tayo. So kung tuloy-tuloy naman tayong nagpupush ng panawagan, no? Mayroong mga aktibidades tayo, may mga mobilisasyon tayo, at hindi po tayo tumitigil sa pagkaklamor ng pananagutan, hindi po mapapuwersa din po natin yung gobyerno na sagutin yung mga tanong natin at yung panawagan natin na lahat ng sangkot dapat managot. Okay, very well said, Kong. And dito, Kung punta tayo dito sa IPIRA law kasi hinimok po ni President Marcos Jr., if I recall it right, ang Kongreso na amyendahan po yung IPIRA law upang ipagbawal daw yung pagsingil ng systems loss sa mga ordinaryong mamimili. Ano po kung ang tindig ng inyong grupo nitong Kabataan Party List
regarding dito? At may kailangan pa bang baguhin sa batas pang-enerhiya, Kong? Una po, matagal na po or before SONA nag-file ang Makabayan Block ng pagtanggal ng systems loss in VAT. Meron din po tayong final din before na pag-exempt sa income tax up to 500,000 pesos per year na mas mataas kumpara doon sa sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na 350,000 pesos na increase from the 250,000 pesos na exemption from income VAT. Pero whether sufficient na yon, no? Kulang na kulang pa yon. Hindi lang po systems loss in VAT ang makakapagbawas ng pasanin araw-araw ng mga mamamayan. Yung mismong VAT sa electricity pa nga yung gusto nating mas matarget at hindi lang yung systems loss. Ang panawagan po ng mga mamamayan para sa kagyat na ginhawa sa hirap at krisis na patong-patong ay sa kahit yung pagbubuwis sa kanila sa mga pangunahing bilihin, tanggalin. So tanggalin yung excise tax and VAT sa pagkain, electricity, tubig, no, fuel na hanggang ngayon andyan pa rin. Pero dahil nga privatized yung mga sektor na ito, maaari nilang taasan yung kanilang singil ng medyo willy-nilly, ng hindi gaano ka-transparent yung measures kung bakit gagawin yon, tataas din yung buwis. As a consequence, ang may pasanin yan tayo. At hindi natin nakikita kung ito ba ay kailangan o nagsuswimming na ba sa pera yung mga may-ari ng mga korporasyon na ito. So ako yes, timely po na magkaroon ng amendments sa batas tungkol sa energy, power, kuryente natin. Pero hindi lang po tayo titigil doon sa pagtanggal ng VAT on systems loss. Marami pa po tayong kailangang gawin para yung punot dulo kung bakit hinahayaan at nahayaan yung mas malaking kumpanya na lakihan, taasan yung pagsingil. It's because privatized sila, no? At dapat may gawin po tayo tungkol doon. Okay po. And dito Kong, puntahan naman natin yung mga plinex kahapon ni President Marcos Jr. Kasi dito ipinagmalaki sa SONA yung pagpapalawak ng feeding programs, pagtatalaga ng 10,000 school counselor associates sa mga pampublikong paaralan. Do you think, Kong, sapat po ba ito para tugunan yung krisis sa sistema ng edukasyon at kalusugang pangkaisipan ng mga kabataan ngayon, Kong? Salamat po na tanong nyo kasi yun yung gusto kong i-expand kanina pero ito na yung opportunity. Hindi po sufficient. Marami pong kailangan gawin para po ma-resolve ang krisis sa edukasyon at yung krisis sa kalusugang pangkaisipan, hindi lang ng kabataan pero ng mamamayang Pilipino. No, so, una no, yun nga, yung walang commitment sa kung anong buka ng budget on education na yun din naman po yung magdidikta kung capacitated yung schools to address the education crisis and even the mental health crisis. Yung minention po ng mga counselor associates, kaya po associates lang sila dahil ang nakuha natin from last year's hearing on budget no ay wala pong mga enough na graduates ng psychology, nagiging psychometrician or psychiatrist and psychologist na maaari pong mapwesto sa mga iba't ibang schools. Kulang din po yung items na naglalagay na pwedeng i-assign sa mga schools no na maaring lapitan ng iba't ibang mga kabataang nahihirapan. Kaya ang nabe-best pa lang nila is yung associates. And kulang-kulang, 10,000 po ang narinig ko, di ba? Hindi pa po sufficient yung ganong numero. And sa atin, para po ma-ensure na hindi na babaliwala yung mental health ng kabataan, no, dapat hindi pinapahirapang makuha yung edukasyon. Dapat po hindi pinapahirapan yung araw-araw na buhay nila bilang mga miyembro ng pamilya, miyembro ng komunidad natin. No, magsisimula yan sa pag-ensure na may enough classrooms para hindi sila siksikan, 60 of them in a classroom, hindi lantaran yung bullying kasi hindi ganun kaagawan sa resources, no? Kung ma-resolve yun sa pinakakagyat, mas giginhawa yung mga estudyante, no? O kaya naman
para hindi masyadong problemado sa bahay, dapat po magtaas yung sahod. Kung in that sense, hindi po napipilit yung kabataan na sige, maghanap ako ng racket, ng ibang paraan para hindi nagugutom yung pamilya ko, baka kailangan kong mag-drop out. Hindi nila naiisip yung mga ganyan. So, marami pa pong syempreng dapat gawin. Band-aid solution lang yung paglagay ng counselor associates, pero mas marami pa pong mga long-term na kailangan magbago. Ano pong plano para mas maengganyo yung kabataan na pumuntang psychology, tas mag-serve sa fields of psychology? At syempre, paano hindi congested yung classrooms natin, hindi ramdam ng kabataan na pinapabayaan lang sila sa bulok na education system natin. Yun po yung hindi na-address ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA. Okay po. And pagdating pong sa sa usaping agrikultura at kabuhayan, nabanggit doon yung modernisasyon at pag-usbong ng iba't ibang trade agreements. Paano ba nito, Congresswoman, direktang tinutugunan yung kahirapan na nararanasan po ng mga pamilya ng mga magsasaka at manggagawa, Kong? For now, ang analysis natin, hindi po nito na-address yung mga roots ng kahirapan kung bakit ba naghihirap yung mga magsasaka natin, yung mga manggagawa natin, at iba pa. Siguro target natin una sa dalawa. Yung free trade agreements na pinagmalaki ni Pangulong Marcos Jr. na dumami, na kausap natin ng mga ibang bansa at nagganon ng ganong pirmahan, hindi po ito ikakaganansya ng mamamayang Pilipino. Ang usually result ng mga free trade agreements ay yung mga mas mauunlad na bansa ay mas may kakayahang mag-export ng kanilang mga produkto dito sa Pilipinas nang hindi mataas yung taripa o yung buwis na kailangan nilang bayaran. Supposedly may ganong capability in return tayo. Pero na-explore ba natin kung mismong yung mga local businesses natin dito lagapak dahil nakikipagkompetensya sila sa mga malalaking mga businesses ng ibang bansa? Hindi. Yung mga ibang bansa po, developed countries, hindi na rin po sila, lalo na kunwari United States of America, hindi po sila tumitingin na sa free trade agreement bilang paraan para paano maprotektahan yung kanilang mga manggagawa. May quote-unquote America First policy na nga sila na protectionist in nature. And ibig sabihin, hindi po sila naghahanap ng paraan na mag-import ng maraming mga kakailanganin, pero tatry nilang bigay yon sa kanilang mga lupain, resources, kanilang jurisdiction and territory. And kasama nga dyan yung Paxilica na gusto nila in their own terms, meron silang capability to produce microchips, etc. na sila yung gaganansya at hindi tayo. So yun po sa una, no? Free trade agreements, marami pong pag-aaral ang nalabas na hindi po niyan sinusuportahan yung paglago ng ating mga lokal na ekonomiya, local businesses, or even local industries. And kalimitan, andito sila to get cheap labor from the working sector dito sa ating bansa. At sa mga manggagawa, sa magsasaka naman, ang paulit-ulit nating narinig, no, ay may ayuda na naibigay para po sa in response to the fuel crisis. Pero again, may hangganan yung pagbibigay ng ayuda bilang paraan para magpapaunlad, no, at pagcapacitate ng mga ibang sektor natin na kayang i-weather yung storm o kung anumang mga issue. Ang kailangan dyan, mga long-term investments, no? And ang sa atin, yung panawagan nga naman magsasaka, yung pag-ensure na kaya nila na gastusin ang mga iba't ibang pangailangan nila. Una, sariling lupa nila para hindi na kailangang maglabas ng napakalaking pera kasi kailangan nilang magbayad ng upa or usury sa kanilang landlord. At ikalawa, yung production assistance, whether in the form of seeds, in the form of fertilizer, and syempre kung paano ma-ensure na yung tama yung seeds and fertilizer sa pag-aaral ng gobyerno, lahat po yan ay kayang ibigay ng assistance. May ibang LGUs na ito na yung nagagawa, pero kailangan i-replicate on a national scale. At hindi po sapat yung parang blind lang na, ito, ayuda, subsidy, tas parang bahala ka na kung saan mo lalagay yan. Diba? Hindi po yun sapat. Band-aid ulit ang solution, and kung paulit-ulit na ganito kada taon, hindi po uunlad yung ating mga industriya o kaya ng agricultural sector natin. Okay po. And sa mga huling bahagi kong ng talumpati, ito na nga,
pinagtibay ni President Marcos Jr. yung posisyon ng bansa sa West Philippine Sea sa pamamagitan po ng linyang ito. Tumagos kasi yung linyang ito, yung "We are Filipinos and we do not yield." Yung mga ganun eh. Ang ganda sanang pakinggan. Pero paano ba ninyo tinitimbang kung yung mismong aksyon ng gobyerno sa ground kumpara sa mga retorikang ito laban sa pang-aapi ng China sa atin, Kong? Una siguro, congrats sa atin na we read between the lines dahil hindi po sinabi ni Pangulong Marcos Jr. yung mismong pangalan ng bansa na actually nagiging issue sa pag-monopolize nila ng bahagi ng South China Sea na kumakain ng West Philippine Sea at ang dehado ay ating mga fisher folk. So I hoped for at least some bravery na manim ang China. Pero hindi po natin narinig yon kahapon. No? Pero ang sa atin, gusto natin ng path forward to an independent foreign policy na hindi po tayo nagiging subservient sa demands ng mga foreign dominating powers, imperialist powers gaya ng US at syempre protektado natin yung mga rekurso natin at hindi nadadala sa intimidation, bullying tactics gaya ng ginagawa ng China. No? So kaya ang calls natin na reject Pax Silica dahil ayaw natin na yung interest ng US na maging essentially tambakan ng mga iba't ibang wastes nila, ng iba't ibang mga produkto, tapos tayo lang mag-assemble at i-export din natin na hindi naman nagsisilbi sa industrial development natin and mas sa industrial development nila. At ayaw din natin na yung nangyayari na may exclusive economic zone tayo, dapat tayo lang yung may capability to exploit yung natural resources dyan. Pero binabarikada ng China yung Scarborough Shoal at gumagamit pa nga ng mga racist cartoons para tugisin at syempre mas i-target yung mga Pilipino. We reject yung silang dalawa at gusto natin a path forward na ang nakasalang-alang at ang nakaprioritize ay tayo, dignidad natin, no? At hindi po tayo nasapatan sa retorika ni Pangulong Marcos Jr. because on the ground, ang tanong nyo nga po ay kamusta po ba? Ano po ba yung implication nito sa policy? Wala tayong nakita, no? Sa Pax Silica, andyan pa rin yung Pax Silica. Yung sa diplomatic relationship with China, no, meron pang ang aagrihan na joint exploration kasama nila. So sa atin, ano ba yung path forward na ito? Hindi po siya malinaw doon sa talumpati ni Pangulong Marcos Jr. Okay po. Ito kung mga remaining question na lang po, sa panig nyo kung sa Kabataan Party List, may mga issue po ba o pangunahing hinaing ay yung mga yung kabataan, mga mamamayan, halimbawa yung ugnayan sa mga dayuhang kapangyarihan o issue sa mga batayang serbisyo na sa tingin po ninyo kung sadyang kinaligtaan o hindi binigyang diin ng Pangulo sa kanyang talumpati kahapon, Kong? Well, siguro ang sa akin, nakita ko yung attempt na i-address lahat. Pero sobrang kulang ng binibigay na sagot. Parang smoke screen na o sabihin, ito yung sinabi ko yung mga ito. But sa dulo po nito, hindi po totoong solusyon yung naibibigay. At best, may ilan po dyan na short-term project na may report kung ano po yung inabot nun, pero hindi po tumatagos sa heart ng issue. Diba ho? So, kunwari, ang issue ng education ay dapat po all-in yung Estado sa pag-invest sa pagpapatapos ng kabataan, pero ang narinig natin ay ang unang sentence, no, lifelong learning yung priority and therefore pinupush natin na mangyari yun. O kaya naman sa mga manggagawa, gusto natin ng decente trabaho para sa kanilang lahat, nakabubuhay na sahod. Pero ang pinaka main move niya to do so is may mga partnerships siya sa ibang mga bansa para po pwedeng doon magtrabaho ang ating mga Pinoy.
hindi po, 'di ba po, hindi po ito yung gusto nating marinig. Hindi po ito yung solusyon na kailangan natin. Ang gusto naman natin 'no ay a comprehensive plan na sasagot sa mga issues na 'to na napakita ko nga kanina, bahagi yan connected to each other, 'di ba? And dahil may pahapyaw na, pagsabi at pagbanggit ng solusyon, kailangan po maging maingat tayo at hindi masapatan sa mga maliliit na reports at balik yung usapin sa ano ba yung, hinihiling at panawagan natin 'no. Yung sahod kailangang itaas dahil kulang na kulang. Yung presyo dapat ibaba dahil sobrang gaman na ng mga korporasyon sa pagtaas nito, hindi naman natin makita yung cost or reason for it. Yung edukasyon dapat suportahan, budgetan at hindi yung ngayon hinahayaan lang na bulok yung mga building, kulang yung classrooms at sige tiis na lang tayo. Marami pa po yan, pero ang dulo po nito, kailangan natin i-renew yung mga commitments natin at syempre yung mga panawagan natin, panghawakan din sila. Opo. Eto kung second to the last question ko na lang, kung ito nilagay ko talaga 'to sa hulihan para room shaker. Ano po? So, kayo kung kayo po ang magmamarka o bibigyan niyo ng remarks ang kabuuang SONA ni President Marcos Jr., para po sa inyo, bagsak ba o pasado? Or kung numerical naman, on a scale of 1 to 100, ilan kaya kung yung ibibigay ninyo? And kanina nabanggit nyo kung ano na binanggit nyo kahapon na parang dapat maging honest si President Marcos Jr. Do you think kung na-meet ni BBM yung inyo pong expectations, kung? Okay, una po, failing grade yung ibibigay natin. Wala po akong hesitation in saying so dahil nakita natin yung past years ng kanyang administration. It's been marked by crisis after crisis. And may inaasahan tayong pagpastol sa leadership kung paano ito i-ensure na hindi naghihirap ang mamayang Pilipino. Pero the best that they could have conceptualized as solutions ay short-term band-aid solutions. Hindi rin po totoo no yung parang sinasabi that they've done their best, for example, in the fuel crisis, dahil marami pa rin hindi nakakuha ng ayuda at hindi pa nga ayuda in the first place yung main solution dito eh. Andyan pa yung standing na in the region, no, tayo ang may third highest inflation dahil wala tayong control sa presyo ng langis. Kung napakinggan lang yung panawagan na sige, kontrolin natin yung presyo ng langis, hindi sila pwedeng mag-akyat lang ng willy-nilly or ng basta-basta lang, di sana hindi yun nangyari, no? And ikalawa, tungkol naman sa honesty, no, hindi ko po nakita yung honesty na yun kahapon, unfortunately. Dahil opportunity po yun na magkaroon ng honest discussion. Ilan na po bang nakasuhan? Kakaunti pa lang out of the many officials na maaaring sangkot sa korupsyon, di ba? Magkano po ba yung naibalik na sa kaban ng bayan compared doon sa na-calculate na amount ng fraud control na 1 trillion nga yan from the start of his term. Magkano na po ba nabalik? Hindi pa po umaabot sa 1 billion actually. So, ang sa atin, that and lahat ng kulang, syempre, wala tayong mararamdaman kung hindi panghihinayang, di ba? Pero sana hindi po tayo mawalan ng lakas no, na tuloy-tuloy na ipagpanawagan na may ginhawa dapat ang mga mamamayang Pilipino sa araw-araw nilang buhay. Dapat hindi po natin napapabayaan yung mga serbisyong dapat natatamasa natin. So tuloy-tuloy po lang ang laban at syempre tuloy-tuloy yung pagpanawagan natin ng pananagutan sa sangkot sa korupsyon, sa pagtaas ng sahod sa nakabubuhay na level, sa budget, sa edukasyon, sa kalusugan. No? At syempre yung pagbaba ng mga presyo ng mga bilihin para po hindi naghihirap ang mga ordinaryong Pilipino. Okay po. And lastly, kung ano po ang inyong maiiwan na mensahe sa atin pong mga viewers and listeners ngayon kaugnay nitong naging SONA ni President Marcos Jr. And bukas bukas na yung resume ng impeachment trial. Ano ba ang mga aabangan bukas? Parang may mga pagbabago kung na magaganap. Kung
medyo nahapiwan ko na kanina, no? Pero ang punto naman natin, no, kung hindi po kaya maging honest ni Pangulong Marcos Jr. sa state of affairs natin, tayo na lang. So, tayo ang mag-deliver ng State of the Nation natin at syempre tayo din ang mag-propose ng mga solutions at syempre ituloy-tuloy yung pagpanawagan sila hanggang makamit natin sila. At mangyayari lang po yun kung marami tayo. Kung ilan lang po tayo na gumagawa nun, may limitasyon yung kayang iabot nun. Pero kung lahat tayo sumasali sa mga organisasyon, sumasali sa mga alyansa para makamit yung mga polisiya at punto para sa tunay na pagbabago, magagawa at makakamit natin yon. At so, simulan natin yung discussion din bukas, no? Impeachment proceedings po ni VP Sara Duterte muli. So, umantabay tayo at syempre hindi lang itigil yung panawagan ng pananagutan kay VP, pero iakyat din syempre siya kay President Marcos sa lahat ng mga sangkot sa mga iba't ibang departamento ng ating pamahalaan. At syempre, hindi naman tayo titigil dahil pa-budget season na, kailangan po no, may mataas na budget para sa mga serbisyong kailangan natin. And syempre, ang hindi ko narinig do yung human rights record ni Pangulong Marcos Jr., kailangan pa rin tuloy-tuloy ang pagproteksyon natin sa mga karapatang pantao nating lahat. Kinukundina po namin yung mass arrests ng SONA 51 na ngayon po ay hindi klaro pa rin kung bakit sila ganun kadaming inaresto. And syempre, tuloy-tuloy po tayo para po depensahan natin yung katarungan, kapayapaan na deserve nating lahat.